Naranasan mo na ba na merong tao ang nagpakita sa'yo ng generosity and then sabi mo, "Hindi ako makapaniwala, ginawa niya ito para sa akin." Maaaring may pangangailangan ka ng oras na yon at wala ka ng malapitan tapos biglang may taong tumulong sa'yo. Maaaring pinansyal o maaaring encouraging words o maaaring taong nagtanggol para sa'yo. Hindi ko alam pero ano ang nararamdaman mo nung merong taong generous na nagbigay ng kanyang sarili para sa'yo? Good morning everyone, muli po akong inyong Ate Jen and last topic na po tayo or last series na po tayo ng ating topic na paano tayo tutugon sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. At narito na po tayo sa pang-apat, okay? At balikan po natin yung una, okay? Yung paraan kung paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin is first, gratefully thank God, okay? Pangalawa, live faithfully each day. Maging tapat tayo sa Kanya araw-araw. And pangatlo, always depend on Him. Huwag tayong dumepende sa ating mga sariling kakayahan, kundi dumepende tayo sa ating nag-iisang Panginoon. And then last, ito na po yung pag-uusapan natin, demonstrate goodness to all. Dahil nakatanggap tayo ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ay tayo din magpapakita ng kabutihan sa iba. Okay? So kung gusto niyo pong balikan yung mga videos natin, at hindi nyo pa po napanood or napakinggan, please do po para nang sa ganun ay makasunod po tayo dito sa ating pinag-uusapan. At kung gusto nyo po ng mga ganitong content, sharing the words of God, at para po tayo ay ma-motivate, ma-inspire sa araw-araw nating pamumuhay, ay please follow or subscribe po. At nang sa ganun ay mag-grow po tayo, at nang sa ganun ay marami tayong ma-reach out na mga tao, ay pakishare na din po sa inyong mga kakilala. Okay, so tuloy po tayo. Sabi po sa Mateo chapter 5 verses 14 hanggang 16, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. 15, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. So ano ang utos sa atin ayon sa talata na ating binasa? Sabi diyan, tayo ang ilaw sa sanlibutan at sabi ng Diyos, pagliwanagin natin ang ating ilaw. Ang ibig sabihin, maging mabuting halimbawa tayo ng pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Gagawa tayo ng mabubuting gawa at tayo ang magiging buhay or magiging buhay na patotoo na mabuti talaga ang Diyos. Pag ginagawa natin ito, anong sabi diyan? Pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. So hindi tayo yung pupurihin kundi ang ating amang nasa langit. Kapatid, matapos po nating maranasan ang kabutihan ng Diyos, ay ang tamang pagtugon po na dapat nating maipakita ay dapat magpakita rin tayo ng kabutihan sa iba. So kung nakatanggap tayo ng kabutihan mula sa Diyos, tayo rin magpapakita ng kabutihan sa iba. Demonstrate goodness to all. So simulan po natin na mabuhay para sa Panginoong Diyos at hindi na para sa ating sarili. Nung nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Lord and Savior, Panginoon at tagapagligtas, ay isinuko na po natin ang ating buhay sa Kanya. Ang ibig sabihin po, pinatay na natin yung ating sarili at ang nabubuhay na po sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. At kung binigay na po natin yung sarili natin sa Kanya, hindi na po tayo yung nasusunod sa buhay natin. Bakit? Dahil ang buhay ay hindi na po natin pag-aari. Pag-aari na po ng ating Panginoon. Ulitin ko po, ang buhay natin ay hindi na po natin pag-aari. Kaya huwag po nating isipin na tayo pa rin ang magdedesisyon sa buhay natin. Kaya nga araw-araw dapat itinatanong natin, Lord, ano yung gusto niyo pong gawin ko sa buhay ko dahil ito po ay sa inyo na. Okay? Ano pong gusto niyo gawin sa buhay ko? Okay? So, paano ba tayo magpapakita ng kabutihan sa iba? Meron po tayong tatlo na dapat gawin. Una, maglaan po tayo ng oras para mapakinggan at mapalakas ang iba. Okay? So, unang paraan po yun para makapagpakita tayo ng kabutihan sa iba. Kasi maraming mga tao, minsan, kailangan nila ng oras natin para magbigay ng advice, magpalakas sa kanila. So, dapat kahit busy tayo, kung may taong lumapit sa atin para magsabi ng kanyang saloobin, humingi ng advice, ay dapat lagi tayong maging handa. Magbigay tayo ng oras kahit na tayo ay busy. Okay? Pangalawa, magpakita tayo ng generosity sa iba. So, naranasan po na po ba natin na merong tao ang nagpakita sa atin ng generosity and then sabi natin, hindi ako makapaniwala, ginawa niya ito para sa akin. Maaaring may pangangailangan ka ng oras na yon at wala ka ng malapitan tapos biglang may taong tumulong sa'yo. Maaaring pinansyal o maaaring encouraging words or maaaring taong nagtanggol para sa'yo. Hindi ko alam, pero ano ang naramdaman mo nung merong taong naging generous na magbigay ng kanyang sarili para sa'yo? Naranasan mo na mahalin, di ba? Naranasan mo na mapansin, naranasan mo na mabigyan ng importansya at hanggang ngayon naaalala mo pa yung generosity na yun. Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin kapag nagmahal tayo ng totoo ay hindi natin maiwasan na maging generous din sa iba kasi ganun din ang Diyos. Okay? Sabi po sa John 3:16 or Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil mahal niya ang sanlibutan ay nagbigay siya.
ang Panginoon. Sino ang binigay niya? Yung kanyang kaisa-isang anak. Kapatid, mahal natin yung asawa natin, yung anak natin, yung kaibigan natin, 'di ba? Lahat ng kapamilya natin mahal natin. Kaya nagbibigay tayo sa kanila. Maaaring ang iniisip natin, ang generosity ay pera lang. Mali po. Isang aspect lang 'yon ng generosity. Kapag pero ang generosity, kapag naging generous tayo sa pwede tayong maging generous sa ating time, okay, sa oras natin, sa ating talent, at marami pang ibang paraan para tayo ay magpakita ng generosity. Pangatlo po, okay, pangatlo kung ano yung pwede nating gawin para maipakita natin yung kabutihan natin sa iba. Kung gusto mong, pangatlo, kung gusto nating magpakita ng kabutihan sa iba, ay hindi ka lang magiging generous. Hindi lang tayo magiging generous, kung hindi, mananalangin din tayo para sa iba. Kahit nasaan ka at meron kang kasamang iba, okay? Kahit tayong lahat, kahit nasaan tayo at meron tayong kasamang iba, kahit ano pa ang pinag-uusapan natin, hindi hindi lang tayo mananalangin privately. Kung hindi, kung kasama natin yung tao mismo na kailangan ng panalangin, kahit anong pinag-uusapan natin, pwede nating tanungin, how can I pray for you? Anong pwede kong ipanalangin para sa'yo? So kung meron tayong narinig na sinabi ng iyong kaibigan o kasamahan o katrabaho, halimbawa sinabi nilang sila ay may sakit o nai-stress, mag-o-offer tayo sa kanila ng prayer. Tanungin natin, pwede po ba namin kayong ipanalangin or pwede ko po ba kayong ipanalangin? Kapatid, ang pananalangin po sa kanila ay isang pagpapakita ng pagmamahal at totoong kabutihan para sa kanila. At kapag ginagawa po natin ito ay dito natin nasasaksihan kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay nila sa pamamagitan ng ating panalangin. Okay? Kapatid, alam ko po mahirap gawin itong mga bagay na to, pero simulan natin siyang gawin dahil mahal natin ang Diyos na naging mabuti sa atin. Hindi natin ito gagawin para sa ating pansarili lamang, kundi gagawin natin ito para sa ating Panginoon, para siya ay mag-glorify, para siya ay makilala sa buhay natin. Okay? So again po, ito na po yung pinakahuli sa ating series or sa ating topic na paano tayo tutugon, how do we respond to God's goodness sa ating mga buhay. Okay? Again, number 1, gratefully thank God. Pangalawa, live faithfully each day. Pangatlo, always depend on Him. And pang-apat, demonstrate goodness to all. Hopefully po, may natutunan po kayong muli sa mga ating mga sharing ngayon. At kung na-bless po kayo, ay dapat maging pagpapala din po tayo sa iba. Ipasa po natin yung blessing na tinanggap natin sa umaging ito by sharing this video sa inyo pong mga kakilala. Nang sa ganun ay sila din ma-bless. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Abangan niyo po ang susunod nating mga topic. Nang sa ganun ay lagi tayong ma-motivate, lagi tayong ma-inspire sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. And don't forget to follow, click the like button and subscribe na din po sa ating YouTube channel. Thank you so much and pagpalain po tayong lahat.